Hello? Hello po. Hi, magandang gabi kung nasa Pilipinas. Ano pala, midnight. Magandang umaga na pala, magandang umaga. Good morning po, Papa G. Good morning. Ayan. Anong pangalan? I'm Ace. Ano po? Ace po, Ace. 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 Ah. Okay. Anong apelyido mo? Waters pa? Charot lang. Charot lang. Oh my God. Oh my God! Corny, please. Huwag kayo mag-unsubscribe. Charot lang. Oh. Ace. Hi, Ace. Hi po. Buti na lang kahit papano, di ba? Mahal niyo ako. Kung hindi, mababadrip kayo sa mga joke ko. Ace, ilang taon ka na? 33 po. Nasaan ka ngayong gabi? Nasa work po. Nasa work. Break time. Apo. Oo. So, saan ang work mo? Baka gusto mo i-share sa amin. Around Alabang po. Alabang. Muntinlupa. Apo. Okay. Muntinlupa. Ayan. Ano work mo? BPO po. BPO. Okay. Marami raw pera sa BPO Totoo ba yon? Sakto lang po, PPJ. Wala kang kahit magkanong extra dyan? Kahit ano lang, ganun? Meron naman po. Baka pwede naman pa 1.5 dyan, te. Wala? Ano ba yan? Charot lang. Ay, nako. Anyways, si Ace ay may asawa na ba? Single na po. Single na. Kailan pa? Last week po ng last month, April. Nung April. Yes po. Okay. Nung April. Gano'ng katagal naging kayo niyan? We will been together for 12 years po. Ayusin mo yung grammar mo. Nagulungan kami lahat. 12 years po, 12 years. Hindi, in-English mo ako eh. Pag ako mali, tama nyo ako. Kinakabahan ako. Sorry na po. Hindi, ayusin natin to! Sorry na. Hindi nga ayusin na. Tuloy mo yung English mo. 12 years na lang po, PPJ. Sa bagay, isa lang naman kahulugan nun, di ba? Madalas wrong grammar din ako Oo. Hindi naman tayo perfect Binibiro ka lang para wag kang kabahan Yes po. Si Ace, di ba? Ang apelyido mo ay Hardware. Ano na to? Ano na tong ginagawa ko sa buo? Oh my God, no. I'm ruining my life. 12 years kayo? Yes po. Wow, kasi ang tagal nyo. Ang tagal nyo. Hindi kayo nagkaanak ba kayo o hindi? Actually, na-meet ko siya. Single mother siya. Okay. Then, Teka lang muna. Ace, wait lang. Lalaki ka ba babae? I'm a lesbian po. Sorry, okay lang. Hindi ko alam So, you're a lesbian. Yes po. Oo. So, ikaw ay, nung nagkakilala kayo, single mom siya. Ilang taon na yung anak niya naghiwalay kayo? Turning 15 po. Di magti 3 years old pa lang yung bata nung naging kayo? Yes po. Ba't kayo naghiwalay? Nagloko. Naghanap ng comfort sa iba, ganun. Nagloko siya. Nahuli mo. Actually, syempre, as a babae pa rin naman ako eh. Para nararamdaman ko siya. Parang may distance, parang gano'n. Then parang doubt or parang naiisip ko or parang merong mga lumalaro sa isip mo na parang may something cold, ganun. Parang cold siya. Magka-live-in ba kayo? Hindi. Magka-live-in po. Okay. Ano yung paano mo ilalarawan yung pagiging cold niya? Like, mostly for phone na lang siya ng phone. Late na uuwi. Parang ganun. Then, alam ko naman kung magsasabi naman siya. So, describe to me the day that you found out
Na may iba. Kasi yung messenger niya is naka-other account sa akin. Then, when it comes na may nag-notif pero there's no details at all. Kasi hindi naman siya nakalagin literally sa messenger ko. So, Pwede parang pala yun? Naka-other account siya. Pero kasi pag nilagin mo siya, mag-a-ask also ng password. Pwede pala yun. Okay. Sige. So, nag-notif sa akin yung messenger niya. Kasi before, sa pagkakatanda ko, yung katrabaho niya na yun, nakita ko na yun or na-meet ko na siya personally. Okay. Then knowing na parang Ano rin yung babae, iba lalaki yung yan? tingin. Lalaki po. Lalaki. Iba yung tingin niya dun sa Sa jowa. fiancé ko, to be honest, sa jowa. Mm. And then, nag-confront ko na siya nung first na sabi ko parang there's something wrong dun sa guy. Then, knowing na magkatrabaho sila, then I forgive her. Let those issue pass na. So, hindi ko na siya pinibo. Hindi ko na siya tawalang bahala ko na lang kasi I already confronted naman na. Pinumprompt ko na siya dun sa part na doubt Pero ako. kumbaga, ang basis mo lang ay tawag nito dahil iba yung tingin. Yun ang basis mo. On the first place, yeah. Oo. Pero it's been 2 years na ata yun. 2 years ago. Parang gano'n. Okay. Then, na-open ko rin naman sa kanya yun, yung part na yun. Na sinabi ko sa kanya na, I don't like, hindi ko gusto yung lalaki na katrabaho mo. Kasi, iba yung tingin niya sa'yo. Kahit magkasama tayo. Kumbaga naramdaman mo. Siguro na may gusto talaga yung guy sa kanya. Then that time, hindi pa rin din siya siguro nahuhook up kasi or whatsoever, di ba? Pero yung guy, is iba na talaga yung tingin sa kanya. Okay. And then, nung time na bago ko siya, actually pinaamin ko kasi siya talaga. Kasi yung doubt ko is hindi na ako, wala nang peaceful. Hindi na ako nakakatulog. Okay. Napanaginipan ko na siya or whatsoever. Then one time I checked her phone. Then yung sa ka-work niyang guy is literally no conversation at all. So, Wala talagang parang ni hi ni ho, wala. Binura niya. And then nung nasa work ako noon, nag-keep notification yung name ng guy sa phone ko pero walang details. So, itinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, anong meron sa inyo? Sabi niya, wala, sa GC lang ng office yan. Hindi yan PM. Sa GC lang lahat yan. Whatsoever. And then, hindi talaga ako mapakali dun sa reason niya. Then I keep on asking her. Sabi ko sa kanya, ano ba talaga yung totoo? Kasi iba yung pinapakita mo sa sinasabi mo. Okay. And then, umamin siya na na-attach siya dun sa guy. Na ano na? Na-attach po siya dun sa guy. Well, that's the beautiful term that you can use. Ano kahulugan na na-attach? Yun po yung mismo sinabi niya. Na, Pero siyempre tinanong mo yan. Ano kahulugan ng attachment na yon? Nagtalik ba kayo? Nagliplapan ba kayo? tinanong ko siya. Tinanong mo siya. And then, sabi ko sa kanya, did you hang out? Lumalabas ba kayo? Nagde-date kayo? Saan kayo nakikita? Whatsoever. And then, ang sabi niya lang sa akin is, walang ganun. Just, parang tuksuan lang daw sa office. Yun yung term niya sa akin. And then, nung night na nalaman ko or nagsabi siya sa akin, is kasi parang wait lang. Paano siya na-in love kung kung wala namang ganun? Kasi, sorry pero di ba, I mean, the guy must have done something para ma-in love siya. Hindi ka pwede ma-in love nang wala lang eh. Otherwise, infatuation lang yan eh. Yes. And then, sabi ko sa part ko nun na parang lahat ng doubt, lahat ng duda, lahat ng is connecting the dot. And then sabi ko, kaya pala ganyan yung pinapakita or pinaparamdam mo sa akin is may other person lang involved. So ano daw ang pinagdadaanan nila?
bakit siya na in love? I mean, bakit siya na-attach dun sa guy? Nung after namin maghiwalay, nag-usap pa rin naman kami. Kasi nagawa din nung bata. Then, Ano? Sorry, After- say that again? nung bago kami maghiwalay, siguro after 2 days, 3 days, kinausap ko naman siya na maayos. Kasi since nga sa akin na lumaki yung bata, Mm. so kahit pa paano, gusto ko lang naman din mabisita or lumabas kami Mm. nung anak niya. So gusto mo ma-secure yung partner kahit maghiwalay kayo? Siguro dun lang sa part ng bata. Kaya nga, yung part na yan, gusto mo ma-secure yun. Mhm. Mhm. Okay. And then, yun, nung time na umamin siya sa akin, nag-usap kami, then tinatanong ko pa rin siya. Sabi ko sa kanya, how come nagamating tayo sa point na ganun, na may cheating na, be honest, it's cheating, di ba? So, paano tayo dumating sa point na nag-cheat ka sa akin? And then sabi niya sa akin is, parang, aminado naman, which is busy talaga ako sa trabaho. Aminado naman. Pero ever since naman, sige doon na yung setup na. Pero ang sabi ko sa kanya, ang sabi niya pala sa akin is, feeling niya daw na doon sa guy na yon is makukuha niya yung hindi niya nakukuha sa akin. Like, Gaya ng... parang lambing, sunduhatid. Yung ganun lang naman yung sinabi niya sa akin. Sa part na yan, totoo ba yun? For me, honestly speaking, ako kasi PPJ, to be honest, busy akong tao. Pero lagi naman I always make time. Siyempre, pamilya ko sila eh. Kumbaga parang pag day off ko, Hindi ko sinasabi, I'm not saying na tama siya. Tinatanong lang kita kung totoo yun. Ang haba nung sinabi mo, tinatanong lang kita, totoo ba yun? siguro, oo. Opo, siguro ganun. Okay. Sige. Okay. Then, yun sinabi niya sa akin. Then, tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, bago tayo dumating sa part na hindi na tayo nagkakaintindihan, sabi ko sa kanya is, hindi ka naman kasi nag-open up sa akin. Kumbaga parang, may issue ka na pala. Pero hindi mo sinasabi. Ganun ba? So, ako na partner niya, thinking is, akala ko, smooth sailing lang kami. Hindi ganun po. Okay. Kasi on the first place, paano mo malalaman yung problema kung hindi naman siya vocal nagsasabi sa'yo, di ba? Okay. Yun po. Then, sabi niya sa akin is, pinipilit niya naman daw ayusin nung bago dumating si third person sa kanya. Na pinipilit niya sarili niya na convinced na 12 years kami. Yung ganun. Kaso dumating siya sa part na confused na siya kung ako ba o yung lalaki. Kasi sabi ko sa kanya, hindi siya... Pero, hindi ka wait lang. Mhm. Ano yun? Na-confuse siya? Anong ginagawa nila para... Kasi medyo dapat profound na yung kanilang yung relasyon. Hindi po pwedeng crush-crushan lang tapos mako-confuse na siya, di ba? Nakuha mo yung point ko? Siguro. There has to be more than, di ba? There has to be more to it kaysa yung crush-crushan lang, di ba? Meron yan eh. Hindi mo tinanong yon. Kasi posibleng na-confuse siya nang nagtititigan lang sila sa office. There has to be more. Hindi ko. But why didn't you Hindi rin ask? po siya... Tinanong ko po yun. Sabi ko sa kanya na, yun nga, kung napunta ka ba sa kanila, nalabas ba kayo, anong ginagawa niyo, ganito, ganyan. Lagi niya sinasabi sa akin, lagi niya sagot sa akin is walang ganun. Even nga po yung conversation and whatsoever, still, hindi nire-reject niya yun. Hindi niya inaamin yun na walang ganun. Okay. So, yun lang po yung sinabi niya sa akin na Well, confused siya. I don't believe that, but yan ang kwento niya. So be it. Okay. Kaya, ako din naman po.
Kumbaga Okay. parang kahit naman gusto mo siyang paniwalaan, parang hindi ka na maniniwala kasi Okay. ilang taon na ba tayo, di ba? 30s. Mm, Hindi na naman para dun sa part na ganyan. mm. Gotcha. Then, nung after ko siyang mapaamin, nag-move out na ako nung sa bahay na pinipigilan namin. Nag-move out ka because you really want to go or nagpapapigil ka? I want to know the truth. I really want to go. Why? Parang, ano, dun sa part na if, sabi ko nga sa sarili ko nung umalis ako dun hindi ako pwedeng magpakita ng soft side. Bakit? Kasi kapag naging marupok ako, hindi ako makakaalis dun. Bakit? Pipigilan niya ako, mag-uusap kami. Mm. Parang sa sitwasyon na yun is hindi mo na siya kayang i-take. Mm. Kasi parang dumating sa point na iisipin mo na pati yung self-worth mo is ano ba, di ba? Mm. Na parang saan ba ako nagkulang, ganun. Okay. Then, parang there's no reason to stay na. Kasi masakit. I know. I understand. Okay. So, ano ang dahilan ng pagkukwentuhan natin ngayon? Yung validations lang ng feeling ko ngayon, PJ. Diba, parang yung payo lang na parang wake-up call, ganun din. Mga parang, Okay, I have a question. When you left, Mhm. did she try to communicate with you? Nag-reach out ba siya? I mean, may ginawa ba siya at No. all? Wala. no, So, she just allowed you to just go. Tama? yes po. Oh, hindi mo kailangan ng validation from me. That alone is the validation. You left Mhm. and he was mum about it. He was silent about it. So there goes the validation. Mhm. Why, Yeah. you don't need that from anybody else. That's the validation. Gets naman po. Gets mo? Tapos, Yun na yung validation. Ano pa bang kailangan mong validation doon? nung lahat, gets ko naman po. Mga parang, yung mga wise lang na gano'n. Na parang all through that years is, sa bagay, yun nga, at the end of the day naman, decision niya pa rin naman yun. Mm-mm. Well, you made the decision. Period. Mhm. Got it. You made a decision to keep your dignity intact. That was the decision that you made. Pwede ba akong maging honest sa'yo? Yes naman po. Hindi ako naniniwala na hindi ka nagpapapigil nun. Umalis ka. Otherwise, di mo ako kausap ngayon. Mhm. Kaya tayo magkausap ngayon because a part of you wants the answer. Bakit di niya ako pinigilan? Bakit hindi niya ako umalis? Mhm. Tama, mali? Opo. If there's anything that you need from me, maybe it's just that we can interpret this better. Mhm. No? Or maybe you want me to interpret this for you. But yes, of course. The fact na she just allowed you to go, that is a plain and simple explanation that she no longer wants to pursue anything with you. Mhm. Yes po.
Did I make sense? Yes, yes po, Pipi. Did you have any specific question for me or siguro nag-aantay ka lang ng pwede mong matapunan ng sama ng loob? And thank you for trusting the show. Yeah, parang ganun din. Ganun na din po siguro. Kasi parang, even though parang days go by, di ba, parang lumipas yung mga araw still, masakit pa din. Of Kahit course. na pilited. Kasi there's no other choice naman. Yep. You have any more question for me? Wala naman na po. Can I tell you some things? Yes po. Hindi ko alam kung gaslight ito or this is a little bit manipulative, but that's not my intention. I just want to tell you something. Ready? Mhm. Yes po. It's bad enough that nung napansin mo na she was distant, it's a little bit too late now. But when you ask her, kung tinanong mo siya kung bakit siya distant, given all that meron kang yung mga proof na meron ka, well, she did not try to evade, no. She did not try to evade yung na ma-interrogate mo siya. She told you exactly what you needed to hear. It might be painful. It might have been so painful, but it was what you needed during that time. Tama? Yes po. In that sense, she was transparent enough for you to be prepared. Kaya nga umalis ka kasi naging totoo siya sa'yo dun eh. Tama, mali? Tama po. Yan. And she did not give you false hope. Wala siyang binigay sa yung kahit anong false hope. You left, she respected that you're gone. Why am I telling you this? Because I do not want you to throw away 12 years of loving each other. Alam ko that visiting yung naging relasyon niyo for 12 years, it's always a place of pain. It will always be a place of pain. It will be so difficult and it will take a very long time bago mo kayang sabihin sa sarili mo that you can be happy for her. Matagal yan. Diba? Especially when her happiness entails being around another person. But you have to remember, she dedicated 12 years of her life with you. Kasi alam mo, ang worry ko pag ganito, ang worry ko is that kapag puro bitterness na nasa puso natin, sa 12 taon yan. Tapos pag maaalala mo yung 12 taon, puro bitterness ang meron ka sa puso. It's as if it's as if you have wasted all those years. Because it wasn't, the ending that you guys had, it's just one part of the entire 12 years. Naging masaya kayong dalawa na nagmahalan kayo. Now, I'm glad you said yes. That's number 1. Number 2, okay lang maging honest, no? Okay. Actually, kahit di naman okay sa'yo, okay lang naman sa akin. Naman pakialam eh. Just charot. Number 2, why do I feel like you understand why she fell out of love? Again po, ulit. Naiintindihan mo kung bakit siya na-fall out of love. Eh. Why do I feel like you understand why she fell out of love? Kasi kanina nung kinikwento mo, di ba na wala siyang ganyan, kulang pa ako sa ganito, tinanong kita, totoo ba yun? Sabi mo, aminin ko na, wala akong time. I guess it has been an ongoing battle between the two of you na wala kang time sa kanya. And I feel like, hindi ko alam kung ginusto mo yun, baka nagtrabaho ka lang talaga. Pero alam mo na may point, hindi ko sabing pwedeng gamiting katwiran yan, pero alam ko na intindihan mo na may point na talagang hindi mo siya nabigyan nung
attention na sa'yo, ikaw lang ang pwede magbigay sa kanya nung panahon na yon. Mhm. Did you agree or mali ako? Yes po. Mali ako? Hindi po. I agree sa sinasabi niyo po. Tama naman Ayusin po. mo kasi kinakabahan ako maging mali dito. Kasi ko to eh. Sorry na. Joke lang. Yun yung dating sa akin. No? Mhm. Kasi ano eh, very indicative talaga na you completely understand kung bakit naghiwalay kayo. So now that you know that you played a part why she fell out of love, ngayong naigigets mo yun, well, sana matutunan mo yung lesson. Mhm. Anong lesson? If there is one thing you can learn from this, anong lesson? Yung parang we cannot settle for less naman, na parang huwag tayo maging komportable even though it's gonna be long journey ng relationship, di ba? Parang dumating lang din siguro sa part na komportable naman parehas. Maybe you're right. Anyways, I don't believe you need any advice from me. Hindi ako naniniwalang kailangan mo advice mo from me. If anything, nagkakwentuhan na lang tayo ngayon. Mhm. Tama? Yes po. Tonight, itong usapan natin, it's just a matter of fact. Matter of fact na lang to. Right? Yes po. Kung marinig niyo itong kwentuhan natin, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ang hirap naman. Na, kaya na sinabi ko sa kanya. 12 years sa roller coaster ride, yung gano'n. Then, thank you. And goodbye. Okay. You'll be fine. You're young. Yes. You're just 33. Thank you po, PPJ. Ha? Thank you po. Ano na? Thank you po. You're welcome. You'll fall in love again soon. And with that, you have 12 years worth of good memories with her. Yes po. Be grateful for those 12 years. Mhm. Kasi kahit pa paano minahal ka naman niya at nagmahalan naman kayo. Opo. Right? Yes po, PPJ. Ay. You okay? Yes po. Pwede bang Thank you magtanong po, ng Kate. wala namang kwentang bagay? Pwede ba? Sige po. Yes. Kailan ka pa lesbian, ma'am? Since birth. May pangalawa akong tanong. Ano po yun? Naniniwala ka ba na kaya pa yung factory reset, sabi nila? Hindi, tanong lang. I'm sure narinig mo yan. Tama, mali. Tama. Pero malabo. Malabo. At least ang sagot. Nagtanong ako na maayos, ha? Huwag niyo ako inaano dyan, ha? Nagtanong ako na maayos. Oo. Malabo. 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 Kahit? Kahit.
Pinapatawa lang kita. Di mo natawa ka? Okay. Oh. Mhm. Ay, nako. Anyways, maraming salamat. Thank you for having this conversation with me. I appreciate it. Likewise po, PPJ. Thank you po. Bye-bye, Thank you po. Ace. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Salamat.